Nagsimula ang pelikulang ito sa isang eksena kung saan ang isang bulag na babae na nagngangalang Ichi ay pinipilit sa isang bagay na hindi niya gusto. Gayunpaman, si Ichi ay hindi isang ordinaryong babae. Siya ay isang bihasang swordsman, kaya halos ubusin niya ang daliri ng lalaki. Ipinanganak si Ichi nang hindi kilala ang kanyang mga magulang at bulag mula nang ipanganak. Sa kabutihang palad, siya ay natagpuan at iniligtas ng isang maalamat na bulag na samurai na nagngangalang Zatoichi, na kalaunan ay naging parang ama sa kanya. Sa paglaki ni Ichi, ipinagkatiwala siya ni Zatoichi sa isang grupo na tinatawag na Gazei, na isang asosasyon ng mga babaeng nagpapatugtog ng gitara. Araw-araw, nag-eensayo ng husto si Ichi sa pagtutugtog ng gitara. Kahit na iniwan siya ni Zatoichi doon, madalas siyang bumibisita ng palihim para turuan siya sa larangan ng espada. Inihahanda si Ichi na harapin ang malupit na katotohanan ng buhay. Habang patuloy na lumalaki si Ichi, unti-unti siyang binibisita ni Zatoichi. Isang araw, bago siya umalis ng tuluyan, binigyan ni Zatoichi ng bell si Ichi para lagi niya itong maalala. Ang grupong Gazei ay naglalakbay sa bawat bahay na naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagtutugtog ng gitara. Sa paglipas ng panahon, lumaki si Ichi bilang isang magandang babae na mahusay sa pagtutugtog ng gitara at naging isang dalubhasang swordsman. Kahit na hindi na siya binibisita ni Zatoichi, ipinagpatuloy ni Ichi ang pagsasanay at pinagbuti ang kanyang mga kasanayan sa espada. Isang araw, may nangyaring nagpabago sa buhay ni Ichi. Nang imbitahan ng grupong Gazei na mag-perform ng musika, may isang lalaki na patuloy na nakatitig sa kanya. Pagkatapos ng performance ay sinalakay ng lalaki na kamag-anak ng nag-imbita sa kanila si Ichi. Nangyari ito dahil nakakita ng pagkakataon ang lalaki. Dahil sa pangyayaring ito, pinalaya si Ichi ng pinuno ng Gazei na nag-alaga sa kanya mula pa noong siya ay bata. Sa grupong Gazei, ang mga babaeng miyembro ay mahigpit na pinagbabawalan na sumama sa mga lalaki o magpakasal. Kapag lumabag sila sa panuntunang ito, mapapatalsik sila sa grupo. Matapos mapatalsik ay pinuntahan ni Ichi ang lalaking nanakit sa kanya. Hiniling niya sa kanya na kausapin ang pinuno ng Gazei para makabalik siya sa grupo. Imbes na tulungan siya, pinagtawanan siya ng lalaki at muling sinubukan saktan. Sa pagkakataong iyon ay hindi na napigilan ni Ichi na nakikiusap na huwag siyang hawakan. Mabilis niyang binunot ang kanyang espada na nakatago sa kanyang tungkod at pinatay ang lalaki. Pagkatapos noon, dahil hindi na siya makabalik sa grupo, naglibot-libot si Ichi sa bawat lungsod para hanapin si Zatoichi. Sa ngayon, kasama ni Ichi ang isang kaibigan na nagngangalang Mitsu, na pinatalsik din dahil sa pagtatrabaho ng part-time bilang isang provider ng mga serbisyong sexual. Sa kanilang paglalakbay, huminto sila sa isang templo at iniisip ang kanilang kamalasan. Patuloy na sinusubukan ni Mitsu na kumbinsihin si Ichi na maging isang tagapagbigay ng mga serbisyong sexual tulad niya dahil naisip niya na ang trabaho ay madali at kumikita ng malaki. Hindi nagtagal, dumating ang isang lalaki sa templo at may nangyaring nakakagulat. Sinubukan niyang umalis nang hindi siya binabayaran. Sa pagkakataong iyon ay binugbog si Mitsu ng lalaki at ng kanyang dalawang kaibigan nang singilin niya ito. Pagkatapos ay lumapit yung tatlong lalaki kay Ichi na nakaupo lang mag-isa. Halos bunutin ni Ichi ang kanyang espada, ngunit biglang may dumating na manlalakbay upang iligtas siya. Ang manlalakbay ay nagbigay ng pera sa tatlong lalaki, ngunit ang pera ay nagpagalit sa kanila at gusto nilang patayin ang manlalakbay na nagngangalang Toma Fujihira. Kinailangang lumaban ni Toma, ngunit hindi niya mailabas ang kanyang espada mula sa lalagyan nito. Sa wakas, humakbang si Ichi at nilabanan ng tatlong lalaki ng walang awa. Ang tatlong lalaki pala ay miyembro ng robbery gang na tinatawag na Banki. Di nagtagal, ipinagpatuloy ni Ichi ang kanyang paglalakbay upang hanapin si Zatoichi at kinailangang iwan si Mitsu dahil magkaiba sila ng paniniwala. Si Toma, na laging gumagawa ng kalokohan, ay patuloy na sumusunod sa kanya. Dumating sila sa isang bayan na tinatawag na Bito, kung saan nakilala nila ang isang batang lalaki na nagngangalang Kotaro na tumulong sa kanila na makahanap ng matutuluyan. Gayunpaman, si Ichi ay naghahanap ng isang gambling house. Sa gambling house, si Toma ang nagsusugal, habang si Ichi ay abala sa paghahanap ng impormasyon tungkol kay Zatoichi, ngunit walang nakakakilala sa kanya. Ang gambling house na ito ay pag-aari ng Shirakawa Clan, isang yakuza group na kumokontrol sa lungsod ng Bito. Sa una, patuloy na natatalo si Toma sa mga laro ng dice, habang ang mga manlalaro sa paligid niya ay patuloy na nananalo. Sa huling round, sa kanyang huling piraso ng pera, tinulungan ni Ichi si Toma na hulaan ang resulta ng mga dice at nanalo sila. Bukod sa kanyang husay sa espada, si Ichi ay mayroon ding magandang instinct sa pagsusugal
marahil ay namana niya kay Zatoichi. Sa huli, si Toma ay nanalo ng maraming pera, ngunit dahil umalis si Ichi, umalis din siya. Sa oras na iyon, binayaran lang ni Ichi si Toma, na dating nagbayad sa 3 tulisan na gumugulo sa kanya. Maya-maya pa ay hinabol sila ng ilang taong nagsusugal sa tabi ni Toma dahil marami siyang panalo at umalis kaagad habang malaki ang natalo sa kanila. Dahil umiiwas si Toma sa laban, mabilis silang tinapos ni Ichi. Pagkaraan ng ilang oras, mas maraming tao ang pumunta sa kanila. Ang mga taong ito ay ang mga may-ari ng gambling house at bahagi ng Shirakawa clan. Ang isa sa kanila ay si Taraji, ang anak ng pinuno ng Yakuza, at ang mga taong natalo ni Ichi ay bahagi ng Banki Gang na palaging nagdudulot ng kaguluhan sa Bito. Dahil inaakalang natalo ni Toma ang lahat ng miyembro ng Banki Gang, magalang na tinawag siya ni Taraji na sensei at inalok siya ng trabaho bilang kanyang samurai bodyguard na may napakagandang sweldo. Kahit na siya ay medyo nag-aalangan, sa wakas ay tinanggap ni Toma ang alok. Sa kabutihang palad, sinabi ni Ichi kay Kitaro na huwag ibunyag ang katotohanan kay Taraji. Kasunod, pumunta si Ichi sa bahay ni Kitaro, habang si Toma naman ay pumunta sa bahay ni Taraji. Sa bahay ni Kitaro, lasing ang kanyang ama, ngunit mabuti siyang tao. Pansamantalang tutuloy si Ichi sa bahay ni Kitaro habang tinutulungan siyang maghanap ng trabaho. Matapos malaman na ang pangunahing layunin ni Ichi ay hanapin si Zatoichi, ipinaalala ng ama ni Kitaro kay Ichi ang kanyang layunin, natatakot na magambala siya sa kagandahan ng lungsod at makalimutan ang kanyang layunin. Samantala, si Toma ay tinanggap at pinakitunguhan ng maayos sa tirahan ng Shirakawa. Talagang umaasa silang tinalo niya ang Banki Gang na gumugulo sa kapayapaan ng Bito. Inimbitahan pa ni Taraji ang grupong Gazei na aliwin siya na kinabibilangan ni Ichi sa pamamagitan ng ama ni Kitaro na isa sa mga tapat na tagapaglingkod ng Shirakawa clan. Habang sila ay nagsasaya, ang Banki Gang na natagpuan ang mga bangkay ng kanilang mga miyembro ay nagsimulang magplano ng paghihiganti kay Toma na akala nila ay ang salarin. Ang Banki Gang ay dating samurai na galit sa gobyerno sa pag-abandona sa kanila. Ang pinuno ng Banki Gang ay isang malakas at marahas na ronin na nagngangalang Banki na nagsusuot ng maskara sa kanyang kanang mata. Kung sino man ang makakita sa kanya na walang maskara ay mamamatay. Napatunayan ito nang kumuha ang kanyang kanang kamay na si Aizo ng isang entertainer para sa kanya. Doon, sinabi ni Aizo sa babae na ipikit ang kanyang mga mata kapag kasama si Banki at binalaan siya na huwag tumingin sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi niya inilagay ng mahigpit ang blindfold at dahil sa curiosity, hindi sinunod ng babae ang babala ni Aizo. Nang mahulog ang blindfold, ang babae ay sumigaw ng hysterical nang makita ang mukha ni Banki at agad na pinatay ni Banki. Kinabukasan, narinig ni Toma ang pag-uusap ni Taraji at ng kanyang ama, si Chobi Shirakawa, ang pinuno ng Shirakawa Yakuza clan. Mabilis na ipinakilala ni Taraji si Toma sa kanyang ama. Magkaiba man sila ng opinyon, malinaw na mahal ni Chobi ang kanyang anak. Nang maglaon, nakita ni Toma si Ichi na nangingisda sa tabi ng isang tahimik na ilog. Nagkaroon sila ng maliit na pagtatalo dahil magkaiba sila ng pananaw sa pagtulong sa mga tao. Si Ichi na sobrang makapangyarihan, ayaw tumulong kahit kanino lang dahil bulag siya at takot madaya. Si Toma, sa kabilang banda, ay naniniwala sa pagtulong sa lahat. Pagkatapos ay hinamon ni Toma si Ichi sa isang tunggalian gamit ang mga kahoy na stick sa halip ng mga espada. Nakapagtataka, si Toma, na tila mahina at hangal, ay nanalo sa laban. Nabugbog ang kamay ni Ichi dahil sa kanyang malakas na hampas, kaya binigyan siya ni Toma ng tela upang gawing bendahe. Sa tahimik na sandaling ito, nagsimulang ibahagi ni Toma ang kanyang nakaraan. Ipinanganak siya sa angkan ng Odaka bilang anak ng isang mahusay na samurai at napakahusay sa kanilang mga diskarte sa espada. Gayunpaman, isang araw, aksidenteng nabali ni Toma ang kanyang espada at nasugatan ang mata ng kanyang ina na naging dahilan upang tuluyan itong mabulag. Pagkatapos ng insidenteng ito, labis na nalungkot at na-trauma si Toma. Nahihirapan siyang bumunot ng espada at madalas ay hindi man lang maalis ito sa lalagyan sa kabila ng pagiging isang mahusay na samurai. Matapos mamatay ang kanyang ina, umalis si Toma sa bahay, ipinasa ang dojo ng pamilya sa pinakamahusay na estudyante ng kanyang ama. Pagkatapos ay gumala siya, hinahanap ang kahulugan ng buhay. Pagkalipas ng ilang araw, sa ibang lugar, nagdaos ng welcoming party ang Shirakawa para sa mga opisyal ng tagapagpatupad ng batas na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Hasho. Ang layunin ay takutin ang Banki Gang upang hindi na sila magdulot ng kaguluhan sa Bito at magbigay ng libangan para sa publiko.
Ngunit hindi nagtagal, nagpakita ang Banky Gang upang umatake. Sa oras na iyon, binalaan ni Aizo si Hasho na manatili sa labas ng mga gawain ng lungsod na nagbabanta na hindi na siya makakabalik kung makikialam siya. Sa panahon ng kaguluhan, dumating si Toma, ngunit gaya ng dati, hindi niya mailabas ang kanyang espada at nasugatan siya ng husto, ngunit buti na lang at buhay pa siya. Pagkatapos ay sinaksak ni Aizo si Chobi, na sinusubukang protektahan si Taraji, at namatay si Chobi sa harap ng kanyang anak. Nang tatapusin na sana ni Aizo si Toma, sa pag-aakalang siya ang pumatay sa mga miyembro ng gang nila, biglang sumulpot si Ichi. Inalok niya ang sarili, inamin na siya ang pumatay sa ilang miyembro ng Banky Gang. Hindi siya pinaniwalaan ni Aizo noong una at minaliit siya dahil bulag siya. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na subukan ang kanyang kakayahan. Sa pagtataka ng lahat, namangha si Aizo sa pagiging swordsman ni Ichi at sa wakas ay naniwala siya. Dinala si Ichi sa headquarters ni Banky. Doon, inutusan siyang labanan ng higit pa sa mga tauhan ni Banky. Bagamat minamaliit nila siya noong una, natulala sila sa kanyang husay. Sa wakas, si Banky mismo ang tumayo para labanan siya, ngunit sa kanilang laban ay napatunayang mas malakas si Banky kaysa kay Ichi. Naiwan siyang walang magawa at tumigil sa laban. Sa panahong ito, nalaman ni Ichi ang isang masakit na katotohanan. Ang isang tao na nagngangalang Zatoichi na hinahanap niya ay namatay dahil sa isang sakit. Pinagsisihan din ito ni Banky dahil, bagamat natalo si Zatoichi sa kanilang tunggalian, hindi siya pinatay ni Banky, kundi sa sarili niyang sakit. Kinabukasan, ang mga miyembro ng Shirakawa clan ay nainis kay Toma, na akala nila ay nagpapanggap lamang na malakas. Gayunpaman, binigyan pa rin siya ni Taraji ng pagkakataon na talunin ang Banky Gang, umaasa na magagawa ito ni Toma, at tinawag pa rin siyang sensei. Nang gabing iyon, pumunta si Toma sa punong tanggapan ng Banky Gang kasama si Kotaro. Nagawa ni Toma na palayain si Ichi at nag-set up ng mga pampasabog para tulungan silang makatakas. Nakatakas sila at dinala ni Toma si Ichi sa isang templo upang magpahinga. Sa tahimik na gabi, nagising si Ichi at sinabi kay Toma ang kanyang nakaraan kasama na ang paghahanap niya kay Zatoichi. Hindi pa rin siya sigurado kung si Zatoichi ang kanyang ama dahil inalagaan siya nito noong sanggol pa siya bago siya ibigay sa grupong Gazei. Ngayon, sa balita ng pagkamatay ni Zatoichi, lumalim ang kawalan ng katiyakan ni Ichi tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Naantig ang kanyang kalungkutan kay Toma na kusang yumakap sa kanya ng mahigpit na puno ng pagmamahal. Nagsimulang matunaw ang puso ni Ichi at mas kumalma ang pakiramdam niya na pagtanto na mayroon pa rin siyang Toma na nag-aalaga sa kanya. Kinabukasan, umalis si Toma habang tulog pa si Ichi. Pumunta siya upang tulungan ang Shirakawa clan na maghanda para labanan ng Banky Gang. Samantala, pinangunahan ni Taraji, ang tagapagmana ng Shirakawa clan, ang kanyang mga tropa sa kabila ng pagkakaroon ng pinsala sa braso. Nang dumating ang Banky Gang, nagsimula ang isang matinding labanan. Sa kasamaang palad, hindi pa rin mailabas ni Toma ang kanyang espada dahil sa kanyang trauma, kaya nagtago siya habang ang iba ay lumaban. Sa panahon ng labanan, nagawang patayin ni Taraji si Aizo, na naghihiganti sa pagkamatay ng kanyang ama. Kahit na maraming mga mandirigma ang namatay, ang Banky Gang ay mayroon pa ring mas maraming miyembro, at ang kanilang pinuno ay malakas pa rin. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao ay nagsimulang magtanong kung nasaan si Toma. Nang malapit nang makipagduel si Taraji kay Banky, pumasok si Toma upang palitan siya. May determinadong tingin, hinarap ni Toma si Banky. Sa pagkakataong ito, sinimulan niyang kontrolin ang kanyang emosyon at, dahan-dahan ngunit tiyak, nakuha ang kanyang espada, na sinimulan ang tunggalian. Kasabay nito, habang nangyayari ang labanan sa ibang lugar, ginising si Ichi ni Kotaro, na nagsabi sa kanya tungkol sa labanan sa pagitan ng Shirakawa clan at ng Banky Gang. Sa kabila ng kanyang pinsala, nagmadali si Ichi patungo sa Bito Town Center upang maabutan si Toma. Sa kabilang banda, nagawa ni Toma na saktan at ma-corner si Banky. Sinaksak pa niya ito, na iniwan ng pinuno ng gang na halos patay at hindi kumikibo. Gayunpaman, bumagsak din si Toma, na sugatan sa tiyan. Sa sandaling iyon, dumating si Ichi kasama si Kotaro. Mabagal siyang naglakad dala ang kanyang tungkod papunta kay Toma, na naghihingalo. Sa kanyang mga huling sandali, humingi ng tawad si Toma kay Ichi at hinikayat itong magpatuloy sa buhay. Di nagtagal, namatay siya sa kanyang mga bisig na nag-iwan ng maraming alaala. Naputol ang emosyonal na sandali nang biglang bumangon muli si Banky. Maluha-luha, nagawa ni Ichi na laslasin ang ulo ni Banky. Nang makitang patay na ang kanilang pinuno,
ang natitirang mga miyembro ng Bangkigang ay tumakas, hindi kailanman nangahas na bumalik sa Bito. Sa pagtatapos ng pelikula, ang lungsod ng Bito ay nakabangon mula sa kaguluhan. Muling itinayo ni Taraji ang lungsod at pumalit bilang pinuno ng angkan ng Shirakawa Yakuza clan bilang kapalit ng kanyang ama. Samantala, nagpatugtog si Ichi ng isang kanta na minsang kinanta sa bahay ni Taraji. Kasama ni Kotaro, inilibing nila ang bangkay ni Toma. Pagkatapos nito, tinangka ni Ichi na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa Odaka clan, ang samurai clan ng pamilya ni Toma, upang ilibing ang kanyang espada sa libingan ng kanyang ina bilang parangal. Sa oras na iyon, labis na nalungkot si Kotaro dahil gusto niyang manatili si Ichi at maging kanyang ina. Bago umalis, binigyan niya si Kotaro ng isang maliit na bell bilang alaala. Ang bulag na swordsman ay umalis ng payapa, iniwan ang lungsod na nagbigay sa kanya ng matamis at mapait na alaala. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.